So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko. So today is the day kung saan, finally, bibigyan po natin ng last at huling pansin ang tao na sumagot kay MG ng napakawalang kwenta to the point na nagtanggal na po siya, nag-off comments na po siya sa Facebook. Talagang sa 2,000 comments po sa YouTube channel niya, sa YouTube video niya against sa atin, mga kahombre ko. Puro po bash lang ang inabot niya. Crazy! Maraming salamat sa mga kahombre ko. Since 2009 tayo. Love you. At siya po ang the biggest talunan ng taon. The biggest! Not just the clown, but he's the whole circus. The biggest! Iyakin, ito na ang the biggest career-ending video ni Ato, the little boy of social media, the immature guy, the clown himself. Oh, sorry, the whole circus himself. Ato, the little boy. Palakpakan ang putang inang yan. Unang tira ni Ato, walang ya, basura agad. Hindi daw siya naiinggit kay MG. Inggit? Kanino sa'yo? Ako maiinggit sa'yo. Walang meron ka na gustong-gusto kong mapasakin. Ato naman, wala naman talagang kainggit-inggit sa akin. Parehas lang tayong pangit. Parehas lang naman tayong influencer. At anong sabi mo? Wala kang gusto na meron ako kaya hindi ka naiinggit. Sigurado ka ba dyan? Hanggang dito hindi ka nagre-research. Walang yaka kaya ka napapatanggal sa political vlogging eh. So, anong masasabi mo dito? Di ba ito yung pangarap mo, Ato? Ito lang naman yung pangarap mo na 1 taon ko nang nakamit. Yun nga lang, GT lang yan. Kasi wala nang Hellcat na binebenta sa Pilipinas na brand new. Pero it doesn't matter, man. Kasi may plano ako dito. Hindi lang Hellcat. Bibili ako sa Amerika, ipapadeliver ko yung 6.2 supercharged Hemi V8 at yun ang ilalagay ko dito with some other components. Hindi lang SRT Hellcat ang magiging ang Dodge Challenger ko. Magiging Demon to. Aabutin ko yung 1,000 HP. Sabi ko naman kasi sa'yo, before you even talk, dapat matuto ka mag-research. Simula pa lang ng video ko, baon ka na. Diyos ko, tinamo partida na yan. Hindi ko na nga nagagamit yan eh. Tamo, napakadumi na oh. Sabagay, ano nga naman talaga bang nakakainggit sa akin? Hindi ko rin alam. At hindi daw po uubra ang 26 anyos na Ato sa 26 anyos na MG. Yung 26 years old na MG, i-compare mo sa 26 years old na ako, hindi ka uubra. For your information, bibigyan kita ng konting backtrack. Si MG po ngayon ay 32 years old na. Makikita nyo dito, in 3, 2, 1, bang! Ito po yung picture ko. Nung 2017 to, mga kahombre ko. Ako po ay 25 anyos nung panahon na ito. Ito po yung kauna-unahang bahay ko sa San Pablo City, Laguna. Pera ko to, mga kahombre ko. I am the biggest OFW nung panahon. 21 years old ako nung pinatalsik ako ng tatay ko sa Italia. Kasi sakit ako ng ulo, puro ako kawalangyaan. So, ang ginawa sa akin ng tatay ko, he needed that something in me para hindi ako magmukhang kawawa. That's what he kept on telling me. Jason, dapat umalis ka na dito sa Italia. Kasi isang anak lang ako eh. So, I was very, very spoiled. Mapapansin niya sa mga videos ko back in the day. Tatadyaan kita ng 2 beses sa puwet mo. Mamimili ka ng bansa. Gusto mo ba sa England? Or gusto mo ba sa Germany? Nasa Italy ako ah. Kasi Ato, for your information, nagtapos ako, diplomado po ako sa Italia. Okay, sabi mo, bobo ako ha. And I know 3 languages. So yes, okay.
bobo ako anyway. It's fine. So now, I was worried, mga kahombre ko. Kasi syempre, pinapunta straight ako sa England ang pinili ko. Kasi kesa naman na ang matutunan ko ay German. Deutsch language. Hindi ko kaya yon. Sabi ko, no way. Although hindi ako marunong mag-English kasi kami sa Italiano ay Italiano ang aming first language. It was hard for me anyway. Hindi ako marunong mag-English nung panahon na pinatalsik ako ng tatay ko from Italy to London. Anyway, dual citizenship din ako, so pwede ako. Sa edad ko na yon, mga kahombre ko, alam nyo ba kung sinong nakatulong sa akin para makahanap ako ng trabaho sa England? Walang iba, kundi kayo rin. Dahil nag-post po ako sa Facebook ko, humihingi ako ng tulong sa mga kahombre ko. Meron tumulong sa akin. She was very nice to me. At yung kanyang boyfriend. They helped me out, ato. At binigyan nila ako ng chance. And then I worked my ass off sa Domino's Pizza sa Basingstoke Town Center. Pakita natin. Si ato, this is me. Simula niyang panahon na yan, ato, hanggang sa natapos ang karir ko bilang worker ako sa England, isa lang yung focus ko, bro. Ang focus ko lang, lil boy, ay yung magkaroon ako ng house and lot sa San Pablo City, Laguna, sa bayan ko. Because habang buhay na akong sinasabihan ng pamilya ng nanay ko, ako daw ay isa lang spoiled brat. May pera naman talaga ang family ko kasi isang anak lang ako and they've worked 35 years sa Italy. So talagang okay talaga yung buhay ko. But then I needed to prove myself. Kasi sa diferensya mo, may tatay kasi ako eh. I needed to prove myself sa sarili ko. Kaya ako nag-work ng 17 hours a day for 6 days. Tapos yung one day ko na ang day off ko was every Wednesday, sumusundot pa ako 5 hanggang 10:30 p.m. na closing nung isang shop. Coral po kung tawagin sa England. Betting shop siya. Ako yung nagluluto sa sarili ko. Umuupa lang ako, napakaliit na room. Ako yung naglalaban ng damit ko, nagsasampay sa mga taong taga-England. You know how the weather is there. So, ang gulo, di ba, ng weather. Ulan ng ulan. So, that was my life, ato. Pero, nakamit ko ang pangarap ko. Yan. Around 25 to 26 years old ako. Ano ako niyan, ato? Nagvi-video pa lang ako. Pero wala akong kinikita. Kasi yung Brusco Bros ang tumulong sa akin nung paglapag ko dito sa Pilipinas. Brusco Bros ang tumulong sa akin para ma-monetize yung YouTube channel ko ngayon. So lahat ng ginawa ko na yon, ato, ay hard work lang. Definitely, hindi tulad mo na 26 years old ka na ngayon na influencer ka. You only had easy life. Hindi ko lang alam kung kaya mong i-fill out yung sapatos ko, boy. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung apog mo na hindi uubra yung 26 anyos na ako sa 26 na ikaw. Ikaw yung hindi uubra. Kasi yung 26 years old na ako, ato, hindi ako sikat nun. But I made it. I bought a house and lot sa San Pablo City, Laguna without asking even a penny sa magulang ko, ato. Pero isang anak lang ako, ato, ha. Remember that, man. Wala akong kapatid. So lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Nakikita mo yung pick-up ko na yan, ato. Regalo yan ng parents ko sa akin. See kung gaano ako ka-privileged, ato. Pero still bumili ako ng bahay at lupa ko sa sarili kong pera, ato. So now you understand the difference. And ito pa, for your information, sa England, nagpapasensya ako. Bumibili ako ng isang buong manok. 1 linggo ko na yon, inaadobo ko yon. So tuwing umuwi ako, pinapainit ko siya para may makain ako pag uwi ko. Hindi na ako magluluto kasi pagod na pagod ako. And nagluluto ako ng pasta. Binibilang ko yon, mga kahombre ko. Yung noodles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I remember, 12 lang ang pwede kong i-afford sa isang ganon ng pasta. Tapos niluluto ko lang. Those sacrifices will make you a man. Ngayon, sabihin mo sa akin, ato, anong maipapantay mo sa 26 anyos na MG? Sa 26 anyos na ikaw? You are lacking, man. You are lacking of research. Before talking, you should be researching. Kaya ka napapatalsik sa political vlogging eh. Kasi hindi ka marunong mag-research. Sabihin mo sa akin na mas successful ka ngayon sa akin. Ewan ko na lang sa'yo, ato. Anyway. 2 years ago, sinong bobo sa ating dalawa? Kinailangan mo pa ng 2 taon para lang makasagot sa akin? Doon palang panalo na ako eh. Hindi 2 years ang hinintay ko upang masagot ka. Kasi 2 years ago, wala kang kwenta. Yan ang totoo, ato. Ngayon kasi, alam mo kung bakit kita napansin? Dahil sa mga kabulastugan na ginagawa mo sa social media. And you remind me of my old self. I'm just here to tell you, buksan yung kokote mo na nagkakamali ka sa tinatahak mo na daan. You are famous. You are very famous. Look at yourself, man.
Tama ka. Ba't kita pipilitin sa content na ayaw mo? Ito yung content na gusto mo. But look at yourself. You should understand na hindi lang ikaw ang lumalaki. Hindi lang ikaw ang nagmamature. Hindi lang ikaw ang tumataas ang edad. Even yung mga followers mo, tumataas din ang edad. So what do you expect, Ato? Kaya nawawalan ka ng views. Kaya lagapak ka sa buong social media. At ngayon, Ato, hindi ka na makakabangon. Kasi talagang ibabaon kita ng todo to the point na sa tuwing nagvi-video ka, puro makagago lang ang magiging comment sa videos mo. Because you need this type of lesson. Kailangan dikdikin ka para matuto kang magbago. I don't mean no harm to you. I'm just here to state facts. Alam mo, Ato, kasi the difference between me and you is a lot, man. Kalimutan mo na yung pera, bro. Huwag na yung pera. Yung talino, bro, wala ka nun. Yung talino sa decision in life, wala ka nun. Ibe-breakdown ko yan kung bakit. Tas yung choices in life mo, mali lahat. Kaya yung 2 years preparation, sa sinagot mo na yan, sa akin, ikaw sumagot. Mga kahombre ko, kailangan pa ba yung paghandaan ng 2 taon? Yung ganyang klase ng tao? Yung ganyang klase ng mentalidad? Ato, hindi mo ako matitibag. Walang makakatibag sa akin, kundi ang mga kahombre ko lang. Tulad na nangyari sa'yo. Binaon ka ng fanbase ni MG, tas binaon ka ng fanbase mo. Yung fanbase mo napapunta na sa akin. Kasi yung content mo noon, Ato, that was the same as my content before. Tas yung content mo ngayon, ganun pa rin, hindi nag-evolve. Kaso, Ato, yung mga followers mo noon at yung mga followers ko din noon ay iisa lang sila ng utak. Obviously. Papunta lang sa isa yung content natin dalawa kasi ginaya mo lang ako eh. Kaso ngayon, nung kumambyo na ako pataas, yung followers mo, nag-matured na yan. Kaya nung nag-step up ako, yung mga followers ko, yung mga kahombre ko, nag-stick sa akin. Tas yung mga followers mo, sumunod na sa akin. Binaon ka. So in short, nabaon ka sa sarili mong mantika sa ginawa mo. At tandaan mo, kahit kailan, mahirap mabaon si MG kasi hindi na ako magkakamali ngayon. Dahil napakatibay ng pundasyon ko sa social media. Kasi sure ako, yun, wala ka nun. Meron akong asawa, meron akong mga legitimate kong kaibigan. Tulad ni Tony Fowler, tulad ni Merck. At alam mo kung bakit lalong hindi mo ako mababaon ngayon? Because this is the ultimate makagago was up, man. Dahil may pundasyon na ako in Boss Caillou at Attorney Libayan. Hindi nyo ako kakayanin, guys. Because this is the best form of makagago was up, man. Hindi na ako nandito, Ato, para man-trash talk ng tao. I am spreading awareness para iwasan nila yung mga pagkakamaling choices nila in life. Kung inaakala mo na tinatarantado kita, it's a big no. Gusto kong buksan yung utak mo para maintindihan mo kung ano ang tama at mali sa maaari mong maging decision in life. Lalo na at you are still in that phase ng life mo na sobrang immature mo pa. So you'll need a guy like me to listen to. Kasi, Ato, kung gusto kong maging walang ya, ilalabas ko dito. Yung naging usapan namin ng isa sa malapit sa tatay mo. Yung tatay po ni Ato ay dating security guard sa school. Ato, kabado ka na ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kulang ka kasi sa research. So, ang tatay po ni Ato ay dating security guard sa school. And now, naging OFW din to si Ato. Sumunod siya sa nanay niya. Tapos bumalik siya dito and he became an influencer. Yung tatay niya ay suma-sideline sa pagiging trabahador, construction worker. Si Ato po ay walang kapake-pakialam sa tatay niya. Ngayon, Ato, can you say na you are the successful one? Although may mga kasalanan ng mga magulang mo, pamilya mo sa'yo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, ewan ko, example lang yon. Pero let's say may kasalanan yung tatay mo sa'yo na big, na deep. Paano mo siya nakakayang tiisin, Ato? Ngayon na kahit papano, meron ka nang nirerentahan na bahay. Okay ka naman in life, as you guys can see. Bakit hindi mo kayang tulungan man lang ang iyong ama na naghihirap ngayon? That's the difference between me and you. Successful and never ever will be kung hindi ka makikinig sa akin. Kasi ang magulang ko are in super okay state.
and you are not. Pilipino ka. Mas Pilipino ka sa akin kasi half Pinoy lang ako. But still, parang mas mahal ko pa yung magulang ko kaysa sa pagmamahal mo sa magulang mo. Now, can you call yourself a Filipino? Anyway, Defender ako ni Bugoy. Alam lahat ng nakakapanood yan na ever since talaga, fan ako ng Two Joints. Fan ako ni Bugoy. Alam mo kung bakit ako naging fan ng Two Joints? Kasi yung Two Joints, nung lumabas sila, nakapag-produce sila ng mga batang hustler, batang negosyante. Eh ikaw, anong na-produce mo? ang na-produce ko, si Boy Bagsik, si Boy Ungas, si Boy Tapang, si Rendon, si Merk, si Jonah, Von, at marami pang iba. Yan yung na-produce ko. Now, everybody's successful now dahil sa binild ko na Battle of the YouTubers. Partida na yon. Yung pa yung panahon na sobrang kupal ko. Pero, may nakamit ako. Pero ngayon, yung MG ngayon, hindi mo yan kayang butasan, yung MG ngayon. Kasi legit, man, makikita mo sa mga kahombre ko pa lang, sa comment section pa lang, sobrang daming natututunan ng mga kahombre ko sa akin ngayon. Sometimes, it's not all about the money. Sometimes, about din sa life lessons. Minsan yung life lessons na nabibigay ni MG ay umi-equal sa freedom ng utak, sa paggaan ng utak, sa paggaan ng kanyang pag-iisip. So that will be equivalent to money. Medyo malalim ata yun for you, but I hope you understand. Anyway, Kaya kahit sabihin mo ngayon na pinagsisihan mo na, nagbago ka na, ano yun? Parang kinontrol A mo lang lahat ng kakupalan mo, tas Control A, tas delete. Ganun lang yung kasimple. Di ba, tatanggapin mo yung consequences habang buhay ka ng ganyan. Habang buhay ka ng hindi ka galang-galang sa mata ng taong nag-iisip talaga. Di ba, ang maniniwala lang sa'yo, yung mga low IQ din na fans mo. hindi ko hinihiling na mawala yon because those were my mistakes. At kung wala yung mga mistakes ko na yon, hindi ako magiging ganito ngayon. Do you understand, Ato? That's the difference kasi between a man and a boy like you. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na karipakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang, bare months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na, dalawa lang ang choice. Meron o wala. Hindi na magiging kagalang-galang si MG? You are wrong. Kasi kita mo yung nangyari sa'yo. Kinancel ka ng mga tao mo para sa akin. Kinancel ka ng buong fanbase mo, Ato. At pumunta sila kay MG. Naging kahombre sila. They believed in me more than sa'yo. Yung mga taon nang nakafollow sa'yo. Kung gusto mo, at kung may consistency ka lang talaga, Ato, pwede. Yun nga kasi yung difference ko sa'yo. Kasi matapang akong hinarap to. Matapang akong humarap sa bagong challenges sa life ko. Ikaw hindi. Kasi uulitin ko sa'yo, nakulong ka sa isang box, hindi ka makalabas. Tas sobrang tungaw ng rebat mo sa akin sa part na yan. Sabi mo, ako hindi makalabas sa box. Hindi ang ibig sabihin, hindi ako makalabas sa bahay ko. Diyos ko, ikaw lagi kang lumalabas kasi may mga video ka, nakakapunta ka sa car show, kung saan-saan ka nakakapuntang meet. Car meet. Ato, iba na yung buhay ko ngayon, boy. Ako kasi yung namamalengke dito. Ako yung nag-grocery. Ako yung naghahatid sundo sa mga anak ko sa school. Ako yung nagpapagas sa mga kotse ko. Ako lahat, nagbabayad ng bills, Ato. So wala na akong time na gawin yung ginagawa mo. Na makipag-car-meet, magsayang ng oras sa labas. I don't have that time. At hindi kita ine-envy doon because I've done that too. Iba kasi yung responsibility ko because I'm a very responsible man. At hindi lang ako nagsasabi nun, yung asawa ko mismo. Ewan ko sa'yo, man. At ito pa, sabi mo, Ato, wala nang chance na mabago at maging kagalang-galang si MG sa mga tao. Tingnan mo nga yung mga comments sa YouTube ko. See, ganyan ba ang wala nang tsansa, Ato? Kasi Ato, kung gusto mo, pwede. It depends on you. Kung paano mo to tatanggapin, bro. It depends on you, Ato. Kung paano mo tatanggapin to, boy. Abante. Wala kaming hate dun sa pinagsabi mo nung una. Dun kami galit sa ginawa mo na yun. Pinagsasabong mo yung tao. Talpakan, tao, kapatid nating Bisaya na ginawa ng page
boy ganto, boy ganyan, boy ganon, tas iboboxing kay Jonah, kay Merk, sa kung sino mang kagaya mo rin na patulok-tulok lang dito sa internet. Ato naman, hindi pa pala pinakamalala yung pagpapakita ko ng edit sa social media. Ang pinakamalala pala nun is ginagamit ko yung sinabi mo ng mga influencer na mga Bisaya. Tas pinagsasabong ko. Ato, talagang lugaw. Actually, at po ang laman ng utak ng tao na ito. Walang laman yung utak niya. Para talaga ako nakikipag-usap sa 4-year-old boy. In short, parang sa anak ko, na araw-araw kong pinagsasabihan, Ades, makinig ka sa klase mo. Kasi sobrang kulit. Hindi po siya makaupo ng 15 minutes. Ganun kasakit ang ulo ko sa'yo, Ato, ngayon. Sumasakit yung bungo ko sa'yo, hinayupak ka. Kasi una sa lahat, hindi sabong ng tao yon. Boxing yon. It's a sport. It's a sport, Ato. Hindi ko ginamit ang mga Bisaya, Ato. Kasi hindi slavery yon. Ang ginawa ko, binayaran ko sila to perform for my event. So now, it's up to them kung tatanggapin nila o hindi. Tinanggap nila. So ganun talaga, Ato. Gets? That's business. And negosyante ako. Ikaw ba negosyante ka? Are you sure? Jesus. Please help this boy. Anyway. Ano ba nga aminin ko? Never naman ako nagtago eh. Transparent ako sa lahat. So, paano ka naging transparent, Ato? Hindi mo naman sinagot yung regarding sa political vlogging. Ilalabas ko na ngayon, mga kahombre ko, yung clip from Cool Pals, mga kahombre ko, ha? Kung saan po nilaglag niya ang kanyang kaibigan nung panahon na yon. Pakinggan nating lahat. Kamusta kita Saan? sa social media ngayon? Nung una, akala ko malaki. Kasi nga, ay yung unang ganon, laking-laki na ako. Yung election time. Nung election, tangina, kasi hindi nga ako nakatanggap, boss eh. Oo, kasi pumili na siya agad nung nung Hindi, side. ibig sabihin, Pero sa nung tapos Facebook. na, netong tapos na, meron ulit. May mga nagbabayad. Tumatanggap ka. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Damay ka. Damay, no? Shoutout kay Nico David. Ayos. Tangina mo, Nico David, ha? Kaya pala. So, yung ibinayad po na yon kay Ato, ay ito po yung content niya doon. See? Parehas kayong sinungaling, magkaibigan. Tapos ngayon, sa video mo, tinitira mo din siya. Una sa lahat, Ato, kaibigan mo pala eh. So in short, medyo may napala ka rin sa tao na to. Bakit mo siya nilaglag? Siya, panay siya iwas sa issue na to. Paano ba yun? Kung gusto mong tirahin si Makagago, tirahin mo siya. Wala akong pakialam doon. Hindi ko kagrupo yun. Wala akong alam doon sa mga pinagsasasabi ng hayop na yun. Ako ay naniniwala ako sa pinaglalaban ko dito. Ngayon lang nagfo-focus ako kasi syempre, tumatanda na yung channel, kailangan na natin mag-add ng a little bit of topics dito, okay? So, pasensya na Banat Bay, pero kailangan kitang i-content kasi hindi ako agree sa mga sinabi nyo dito. Kasi mga kamati, sa tingin ko, yung mga DDS vloggers, isa dyan si Banat Bay. Hindi daw totoo na bayad siya. Tas ikaw nilaglag mo, Ato. Kaibigan mo siya kasi parehas kayong kumuha ng pera eh. Para mag-political vlogging eh. Ato, okay ka pa ba? Are you okay, man? Makakakain ka kaya ng masarap today? Paano ka naging transparent sa lagay mo na yan? Transparent ka sa kasinungalingan. Kaya ka aayawan ng mga tropa mo na hindi mo kasi tinatawag silang fans. So, followers, kaibigan mo, o yan. Talagang kakalagan ka, Ato, kasi hindi ka kapani-paniwala. Isa kang malaking sinungaling. Fake news. At hindi transparent. That's the difference between me and you. Kaya nga ako ang highest paid sa mundo ng political vlogging because of that. Kaya ka napapatalsik sa political vlogging eh. Abante tayo. Hindi ikaw yung ginaya ko, ba't ikaw gagayahin ko? Kung may naging impluwensya ako dito sa ginagawa ko, na pagsigaw-sigaw, pag-rant sa kung anumang issue na lumalabas sa internet, si Kong TV yun, hindi ikaw. Bakit ikaw? Sino ka ba? Sino ka ba? Ato naman, lulusot ka na nga lang sa butas, hindi mo pa inayos yung paglusot mo. Ang sabi mo, hindi si MG yung ginaya mo at si Kong TV. Huwag kang mangdamay ng iba't ibang mga taong hindi involved dito. Ayan ang natutunan ko sa pagiging matured ko.
Bakit ka mo? Anong kinalaman ng content ni Kong TV sa content mo? Alam naman nating lahat na hindi po Kong TV ang initial pangalan ni Kong TV. 'Di ba? Clear yan sa atin. Pero si Kong TV ato ay hindi na kinailangan mag-comment sa buhay ng may buhay. Hindi niya na kailangan man-trash talk ng tao. Hindi niya kailangan magmura-murahin yung ibang mga tao. That's not Kong TV. Si MG yun. Dati. So ako talaga yung ginaya mo, ato. Aminin mo yan. Nag-off ka nga ng comment sa Facebook eh. Duwag na duwag ka, ato. Aminin mo, duwag kang tao. Isa kang malaking duwag na takot umamin sa katotohanan. Takot sa sarili niyang multo. Actually, ganun ka kabobo. Kasi akala mo, awareness yung pinagsasabi mo. Pero ang sinasabi mo, ay ginagatasan mo lang din tong internet kagaya ko. Nag-i-state ka lang ng facts. Di ba? Para ka lang nagbabasa. Hindi naman daw awareness yung binibigay ko. Clear naman na daw sa tao at obvious lang. Naka-video para daw may AdSense, para may kita. Ato, negosyante ako. Normal lang na kailangan kong kumita. Okay? Kasi this is my work too. Yung pagiging influencer. Pangalawa, obvious? Paano naging obvious yon, ato? Eh kung obvious naman pala yung sinasabi ko, bakit mo kinakampihan si AC Garage? So, ibig sabihin, ato, hindi siya obvious. Naging obvious lang siya kasi sobrang liwanag ng paliwanag ko. Baka kasi ang definition niya na successful yung sarili niya eh. Yo, hindi ka successful, yo. May pera ka lang, hindi ka successful. Tama naman yon. Those two are different things, guys. Tanggalin natin yung pera ko, ato. Tanggalin ko yung pera. Wag na yun. Wag na yun. Hindi naman yun mahalaga sa life, man. For me, that's not really it. May pwesto siya sa buhay ng tao pero hindi siya yung priority ko. Alam mo kung sino ang priority ko, ato? At pwede kong ipangalandakan sa'yo na sobrang successful ko sa part na to. So, this is my little family. And, syempre, ito yung mga anak ko na 2 baby. So, now, makikita nyo, mga kahombre ko, na itong bata na ito, malaki na to, di ba? Kamukhang-kamukha siya ng aking misis. Pero hindi ko siya kabuka. Kasi, mga kahombre ko, hindi ko ito anak sa dugo. But she is my daughter sa soul ko. So, this is my wife's daughter sa una niya. So, my wife is a single mom. Ngayon, nagkaanak kami ng 2 na baby. Ito yung 4-year-old na kaugali ni Ato, mga kahombre ko, na hindi nakikinig. Tapos ito yung baby ko na babae, na si Aliyah. Kung logically speaking, sa logic ni Ato, yung wife ko, dahil total, wala na, nagkaanak na pala, di tatapunin na pala si wife ko. Kasi wala nang kwenta yung asawa ko eh. Dahil wala na, may anak ng iba. So, automatically, sa utak ni Ato at ni Bugoy, mababang class na yan. So, wala na. Puta-putahin na lang natin. No, Ato. Ayan yung ina-explain ko sa'yo. Ayan yung gusto kong i-express sa'yo, Ato. Na ang mga babae ay may second chance din sa life. Yung mga single mom, yung mga babaeng mahihirap tulad ng sinasabi mo, mga low class, di ba? Lahat yan ay may mga second chance in life. Hindi yung pag nakakita ka ng mahirap, wala, bitch ko yan, 1, bitch ko 2, bitch ko 3. No. No, Ato. Kung gaano kami naging sobrang saya ng pamilya ko, buong-buo yung pamilya ko, ang saya ko. Nasa akin din itong anak ko na babaeng na to. Nasa akin siya. So, see how lucky I am to have this kind of family. And this is my success. My family is my success. Not really the money. Kasi money, it just comes and goes, alam niyo yon. Pero yung family ko, hindi. Ito yung binild ko. Ito yung nakaka-proud sa akin, mga kahombre ko. Na talagang kaya kong ipagmayabang sa inyong lahat. Sa almost 3 million kong mga kahombre. Ito talaga yung pamilya ko. Wala akong mali kahit kailan. Hindi ako nang bababae, hindi ako nag-iinom, wala akong bisyo, walang kahit na ganun. Man. Straight focus lang po ako sa pamilya ko. And I'm proud of it. Medyo naiiyak ako ng konti, but I'll try my best na hindi. Ganyan ko kamahal yung pamilya ko, Ato. And that is my success. So, kung ako ay hindi successful sa'yo, I don't really care. Kasi, inggit lang yan eh. Kahit kailan, ang taong may inggit sa katawan, kahit yung taong kaharap niya ay super successful, hindi pa rin yun successful sa kanya. Inggit ka dahil alam mo na hindi mo kayang maabot yung nakamit ko. At sabi mo, pag umabot ka sa edad ko, kakayanin mo na mahigitan ako, that's BS, Ato.
Kasi kung kaya mo yon, dapat ngayon pa lang may hint na nagbabago ka, na inaayos mo yung buhay mo. Kasi nung 26 ako, hawak ko na sa kamay, sa palad ko ang buong buhay ko, Ato. Ikaw hindi. You are still a young boy. So in short, as of now, you are losing. Hindi lang sa social media, kundi sa life din. You are losing big time. Kaya tandaan nyo, para sa mga single mom, huwag kayong papayag na matamatahin kayo ng kahit na sino. Tandaan nyo, if naging possible kay MG, bakit hindi sa iba? Huwag kayong maniniwala dyan sa logic niyan si Bugoy na Kuykoy at sa logic niyan si Ato. Walang kwenta yung mga taong yan, mga kahombre ko. Anyway. Pero kung dalawa na lang yung lalaki na pagpipilian na magiging kapareha ng kapatid ko or ng nanay ko, ikaw o si Bugoy, eh di kay Bugoy alangang sayo. Diba? Yung asawa mo halatang hindi masaya sa'yo. O, editor ko, pakita mo nga yung Facebook page ng misis ko, ha? Kasi ang stupid naman kung interviewin natin siya. Pakita natin kung hindi talaga siya masaya. Pakita mo. Ato, hindi nga siya masaya. Hindi talaga, promise man. Hindi talaga, maniwala ka, hindi talaga. Kasi yung logic niya po, mga kahombre ko, ay ito. Diba, kung papapiliin, dalawa na lang kayong pagpipilian, si Bugoy o ikaw, kay Bugoy namin, kay Bugoy na. Diba yung mga babae doon, putya, naghihiwa lang ng kalamansi, pero yung lifestyle sagad eh. So in short, yun na po. Doon niya na po nalaman na mas masaya yung 3 asawa ni Bugoy kaysa sa asawa ko. Hindi po siya nag-research. See? So anyway, sige, abot ito. Sa tingin mo ba kami ni Pio Balbuena yung gumawa ng mga layout na yan sa CapCut? Sa tingin mo kami nag-layout niyan? Graphic artist yung gumagawa niyan, nag-hire kami. Diba? Tapos never kami tumawad. Kasi alam namin, tatabo sa takili yung produkto eh. Magkano presyo ng graphic artist na magre-recreate ng gantong design? Bayad. Bayad. Kaya ano sabi mong walang respeto sa graphic artist? Partida na nga yun, Ato, na meron kayong graphic artist. Na nag-hire ka, ginastosan mo yung graphic artist. But still, ang ginawa ng graphic artist mo, ginaya lang siya sa mga logo ng mga sikat. And ang pinakamasaklap pa dito, hindi natin pwedeng sisihin yung graphic artist mo kasi inaprubahan mo. Wala kang respeto sa ideas at sa pagiging graphic artist mismo nung naka-imbento ng mga logo na yon. Pangalawa, wala kang respeto sa mga big brands, big businesses. So kung magsisimula ka pa lang sa buhay mo, little boy, na ganyan na ang pinapalabas mo sa mga tao kung gaano ka ka-ob-ob, ibig sabihin hindi ka magiging successful. Kasi alam mo sa sarili mo na mandurugas kang tao. Kasi ite-take advantage mo yung napakababa mo sa mundo ng business. Gagayahin mo yung mga logo ng iba, lalagyan mo lang ng pangit logo mo. Pagkatapos nun, ibebenta mo. Pikit mata ka na lang. Wala ka ng pakialam sa mga naapakan mong tao. Ganyan din si Pio. Parehas kayo. Sino ang low IQ? Mga kahombre ko. Ako ba? O siya? Ewan ko na lang. Mas ito, mga kahombre ko, mas nakakatawa. Sobrang crazy ng kaululan nitong si Ato. Dito ko napatunayan na sobrang wala po siyang kakwenta-kwentang tao. Sa video niya, hindi sumagot si Ato regarding sa cease and desist order na inilabas ko. Kasi yun talaga, hindi niya talaga kaya. Mas nauna pa po na ubusin niya yung tumbler niya sa unang 2 minuto. Yung rest niya na pag-inom, wala na pong laman yung tumbler niya. Kasi hindi naman po infinite, hindi naman po bottomless yung kanyang tumbler. So, imagine niyo yon kung gaano siya ka-stress panuurin tayo, mga kahombre ko. Plus, ini-stress pa natin siya sa kanyang comment section. Grabe ang lala, mga kahombre ko. Iyak talaga tong tao na ito. Ang nagastos daw niya sa kanyang 1989 Toyota ay 100,000. At ang sabi daw ni Ato, if magduka daw ng maths, mga kahombre ko, ay ang nagastos niya daw sa kanyang mission na gawing good running condition ng kanyang kotse ay kasing halaga na daw ng Mustang. Ang halaga po ng Mustang ay nasa 3.9 to 4M, mga kahombre ko, yung top of the line. So Ato, kung totoo nga na kasing halaga na ng Mustang yung Toyota mo, sana pala, Mustang na lang binili mo. Kesa ang ipinagyayabang mong abnormal ka, eh yung kotse mo na bulok. At ito, mga kahombre ko, kita nyo ba to? Itong t-shirt na ito, kinopya lang po ni Ato yan sa Brother Merl na brand. Sobrang gaya. Anong masasagot mo dyan, Ato? Mga kahombre ko, ang sabi ni Ato, makakabili na daw siya ng Challenger
ng Dodge Challenger. Dahil sa sitwasyon na ito, ang hindi niya alam, mauubusan siya ng followers. Gusto ko na matuto itong tao na to sana. Kung mapagbibigyan nyo ako, mga kahombre ko, mag-unsubscribe kayo sa tao na to. Sa pagkakataon na yon, sa tingin ko, dun lang bababa ang lipad ng tao na ito. Kasi kailangan niyang matuto, kailangan niya ulit mawalan. Baka sa second phase niya sa social media, dun pa lang siya ulit maging okay. So yan po ang panawagan ko. I-unfollow natin to sa Facebook at i-unsubscribe natin para matuto tong bata na ito. Sobrang grabe yung kahambugan niya. Hindi ako makapaniwala. One love. Good fucking vibes.